morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Nagsimba ako, then pagkatapos, diretso kaagad ako sa kusina. I-continue ko yung paggawa ng cake. Talian ko pala tong buhok ko. Ayaw ko mahulugan ng buhok yung cake. Baka magtaka si Bianan nga, ano to? May kasaling mahabang bulbit. Ang ending buhok pa pala. Habang nandun pa sa labas si Philip at Alex, nakipaglaro sa kanyang cousins. Lalagyan ko ata to ng mangga. Ang tigas at ang kapal ng balat. Kasing kapal ng aking pagmumukha. Ano yung mangga dito, oh. Sobrang kapal. Sa atin nito, ang tawag nito, manggang paho. Ang gagawin ko nito, tanggalin ko ulit itong balat na kulay green. Matigas. Hindi pwedeng ilagay sa cake. Gawin kong feeling. Plus, feeling ko na magre-reklamo yung kakain ng cake. Damit ko pala, oh. Butas na. Pagplancha ko, nasubrahan sa init. Ayan. Pero hindi to nakita kanina. Dahil nagsuot ako ng coat. Tapong ko na sana yun. Naisip ko, susuotin ko lang ito during autumn, winter, at saka spring. Kaya ang gagawin ko nito, tapos hihiwain ko to ng pino. Mas masarap kasi kapag may kasamang fruits, yung feeling sa gitna. Walang ibang cake na gagawin ko kundi chocolate cake pa rin. Ultimate favorite ni Philip at Alex. Nakagawa ako ng vanilla cake dito pero hindi nila kinain. Si Vladimir lang kumain nun. Kaya ngayon hindi na ako gagawa. Pangit ang mangga nila dito, hindi matamis. Expert kasi itong mangga nila dito kaya mahal din. Simpleng cake lang naman ito. Ganito lang ako mag-feeling. Ito yung feeling na pinakagusto ko dahil creamy. Made of eggyolk. Huwag niyong pansinin yung background ko, ha. Dahil hindi pa ako nakapaglinis. Inuna ko lang ito. Dahil mamaya aalis kami. Good luck sa ating magiging cake design. Grabe, sobrang sarap. Tama lang yung tamis. Nilagyan ko ng konting coffee. Ito pala ang cake na sira. Durog-durog na. Pati puso ko durog na rin. Chares, mahugot pa more. Tignan nyo ang aking cake, oh. Durog. Pero tinakpan ko lang yan. Mamaya ko na lang ipagpatuloy ang paggawa ng cake design. Dahil aalis po kami. May importante kaming pupuntahan doon sa city. Kaya dadalhin ko lang yung aking passport bukod sa ID. Nasaan na ba yung passport ko? Wala man, nasa Pilipinas na yun. Charis lang. Baka nauna na yun sa akin. Ano ba yan? Margie? Palibasa kasi gustong-gusto ko nang umuwi. Pero hindi ako makapagbakasyon. Dahil walang budget. Mahal kaya ang pamasahe ngayon. Mahigit 200,000 pesos na. May mga umuwi. 2,000 euros daw yung nabayaran nilang ticket. Ticket lang yun, ha, back and forth. Hindi pa kasali doon ang pocket money ko. Ay naku, huwag na lang umuwi, Margie. Nasaan na ba yun ang passport ko? Baka kasi hahanapin ito mamaya, so dadalhin ko na lang. Ito ba yun? Hindi ko makita. Kailangan siguro ng linti. Ang ending pala, nalintian na. 2028 pa naman ito ma-expired yung passport ko. Tapos yung ID ko, nakaprepare na sa aking bag. Noong nakaraang araw pa ako, nasendan ng email na kailangan ko daw mag-submit dahil yung documents ko doon sa office nila expired na daw. Prepare pala ako ng damit ni Philip at saka Alex. Layer ang kailangan namin suotin today dahil sobrang lamig na sa labas. Nasaan na ba yung damit nila? Uy, bumalik ata sa test ko, eh. Philip ko, gidimasi! Obletsin niye! Kalani! Ganda! Change! Ay, nako. Nuhabitse. Ay na si Kuya Alex, nauna. Inaantay nila ako. Pupunta lang kami doon sa garage. Ayun ang mag-ama. Tutoy, Vainors ka. Nandito na po kami sa Vivo na building. May hahanapin lang kami. Nandito na kami. Ito yung hinahanap namin. Thank you Lord, natapos na yung mahalagang papilis na pinasa namin doon sa Unicredit Bank. Dahil yun ay gagamitin ko para sa aking future salary. Char lang, sana all. Ngayon naman, maghahanap ako kung nasaan yung toilet nila dito. Para pala itong city arena. Pero medyo malaki lang ito. Nalilito kami doon sa email na sinend sa akin. Ang sabi doon, Vivo, Au Park. Ang ending pa pala, magkaiba yung Vivo at saka yung Au Park. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan ang nag-email sa akin. Gusto ko siyang pagalitan, eh. Hindi ka man marunong mag-email. Nagkanda lito-lito na kami. Kanina na, muntik nang nawala si Vladimir. Mabuti na lang meron kaming mahiwagang GPS. Ba't napunta ako dito sa fast food? Sa totoo lang, naghahanap ako ng toilet pero hindi ko makita.
Wala din namang nakalagay dito sa signage. Usually may mga sign yan dyan. First time naming pumasok dito. Usually kasi pinupuntahan namin yung City Arena lang. Kasi yun ang malapit sa amin. Ito bilong sa Bratislava na to. Kaya lang hindi siya sa sentro. Titignan ko daw dito kung may toilet dito nakalagay. Kaya lang hindi man ito English. Nalilito lang ako nito. Sana makita ko yung WC. Hala, baka wala. Imposible naman kung wala. Nakita nyo ba yung nakikita ko? Wala akong nakita na WC. Puntahan ko lang dito ang Cinema City. For sure, meron to dito banda. Ganyan talaga kapag matanda na. Always naghanap ng toilet. Nahanap ko na yung hinahanap ko. Nahanap ko na pala yung toilet. Kaya lang, hindi WC ang nakalagay. Yan may picture na may bata, may disabled, lalaki, babae. Ay, naku, nasanay kasi ako doon sa Navy Mall. May nakalagay WC. Iba-iba pa pala tong kanilang establishment. Marami pa palang parang mall dito sa Slovakia. Ngayon ko lang alam. Familiar pa naman sa akin itong Vynorska. Pero hindi ko pa ito napuntahan. Maliit lang siya. Parang NCCC. Uyanggurin. Parang ganun lang kalaki. Nakabili ng laruan si Philip at Alex. Ang mahal pa naman. Yeah, is for sticker, Kuya Alex ko. Pokemon. Ano? What's that? Karta. Card daw. Nandito po pala kami sa Navy Mall. Hinahanap namin yung toy store. Bibili ng toy si Philip. Gift ng kanyang lula. Babayaran lang daw si Vladimir ng kanyang mother. Tuwang-tuwa naman si Philip at Alex. Nakapasok sila ulit dito. Sabi nga ni Alex kanina, nakapunta na daw sila dito. Sabi ko nga sa kanya, oo, ilang beses na tayong pumunta dito. Pero hindi kasama si daddy ninyo. Dahil ayaw naman niyang pumupunta ng mall. Parang first time ata ni Vladimir ditong pumunta sa mall na ito. Uwi na po kami, hindi namin nahanap dito ang toy store. Iwan ko kung anong pangalan. Usually Dratrip. Pero wala dito eh. Nandito na po kami sa Sinit. Tulog si Philip. Napagod yan siya sa kakaikot. Naghanap kami doon sa Navy Mall ng toys. Saka sa Maang Palad, hindi nakabili dahil hindi nga namin alam kung anong pangalan ng toy store na yun doon sa Navy Mall. Alam ko meron talaga yun, pero nakalimutan ko lang kung anong pangalan ng shop. Si Kuya Alex pala sumama kay Vladimir. Pumasok sila doon sa Tesco. Nandun sila Vladimir at saka Alex sa loob. Bumili ng itlog. Sinabihan ko si Vladimir, hindi na ako sasama dahil tulog si Philip. Nag-volunteer na lang ako na maiwan na lang kami dito. Nakakapagod mag-ikot sa mall. Tapos wala kaming nabili. Hindi din kami nakakain doon sa fast food dahil nga mahal at nagtipid din kami. Mahirap naman kasi kapag kumakain kami doon tapos kulang sa budget. Wala pang sahod, Mards. Huwag ka munang kumain. Magtiis ka na lang. Then magantay na makauwi sa bahay. Then magkape. Then duty na naman ako bukas. Nagmamadali nga ako dahil yung cake ko pala napinding. Ipagpatuloy ko pagdating mamaya. Kailangang matapos ko today. Dahil bukas parang alanganin ako sa oras eh. Afternoon shift pa naman si Vladimir. Baka may assignment si Kuya Alex. Ako ang gagawa nun. Magpatulog lang ako kay Vladimir. Kung math, okay lang. Pero kung Slovak, hindi na sa akin yun. Ipasa ko na kay Vladimir. Ito na po pala yung final design ko sa birthday cake for Philip ko. Hindi ko na maintindihan kung anong klaseng design yan. Napot kay. Tignan nyo yung cake. Di ba? Ang ganda. Ito yung pinaka gusto ko na design. Simpleng design lang yan. Kaso lang dito, parang nasagi ko yan, kaya nagkabuhol-buhol. Okay lang yan. Pagdating sa tiyan yan, wala na yan. Matutunaw na. Dito, nagkamali ako eh. Konting practice pa. Malapit na ako sa umaga. Ayan lang iniisip ko pa yan kung ano kaya ang dapat kong i-design dito. Ito naman, magkapariho. Ito mas maganda. Pagdating dito, wala na yung kamay ko niyan parang nanginginig, excited. Yellow tayo ngayon. Noong birthday ni Kuya Alex, blue yun. This time, yellow. Pwede na ako magbenta ng cake. Tag 5. Ang paghahanda para sa kaarawan ni Philip. Bukas na yun.